Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Happy? Pakibati po natin ang bawat isa ng Happy Easter. Ayan. Happy po ba yung katabi ninyo? Pag hindi, ngitian nyo. I'm sure magiging happy po yan. Amen? Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at purihin po natin. Minamahal ko mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa pinakarurok ng pagdiriwang sa ating pananampalatayang Kristiyano, ang dakilang kapistahan ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Binibigyan po natin ng kaukulang pansin ang Pasko ng pagsilang. Subalit, itinuturo ng simbahan na bigyan din natin ng kaukulang pansin ang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil ang Pasko ng pagsilang ay pasimula lamang ng magaganap na katotohanan ng pangako ng Diyos. The beginning of the reality of the promise of God. Pero ang pinakarurok ng kaganapan ng pangako ng Diyos ay ang Pasko ng muling pagkabuhay. Yun ang ating kinakailangang panghawakan. Yun ang kinakailangan nating mas bigyan ng lalong pagsasaya, lalong pagbubunyi, lalong pagpupuri sa Diyos, dahil hindi lamang buhay ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi muling pagkabuhay. Na sa kamatayan nating mga tao, dulot ng kasalanan, may panibagong buhay na naghihintay sa atin sa kapatawaran ng Diyos. Pero isang bahagi po ng ating liturhiya sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagbibigay ng pansin sa pinaglagakan sa labi ng Panginoong Hesukristo, na kung saan ipinapaalala sa atin ngayon na ang pinaglagakan sa Kanya ay wala ng laman. Wala ng laman na nagdulot ng kalungkutan, nagdulot ng pagkatakot, nagdulot ng pagtataka. Kagabi nga po, sa Easter Vigil, ipinaalaala si Maria Magdalena ng maagang-maaga ng linggo din iyon ay nagtungo sa libingan ng Panginoon. Nagulat siya kasi nakita niyang wala na ang takip ng libingan. Umiyak siya. Asan ang Panginoon? Bakit nawawala ang Panginoon? Sino ang kumuha sa Kanya? Yan ang idinudulot ng kawalang laman. Kahit po sa ating mga sariling karanasan, kaya tatanungin natin, kailan ba naging nakakatuwa ang walang laman? Kailan? Subukan nyo kayang tingnan o hayaan nyo kayang walang lamang pera ang inyong wallet at lumabas kayo. At makakita kayo ng gustong-gusto ninyong bilhin. Masisiyahan kaya kayo kapag naalaala mo na wala naman pala akong dalang pera, wala palang laman ang wallet ko.
O pagtingin mo, sabi ng kasambahay mo, "Ma'am, wala na po tayong isasaing. Hindi ko po napansin, wala na palang laman yung lagayan natin ng bigas." Ikatutuwa mo kaya? Definitely not. Ang iba, pagsasabihan ng hindi maganda ang kanilang kasambahay. Ang iba, iismiran, tatalikuran. Iba't ibang reaksyon, pero hindi ka matutuwa. Nagsumikap kang mag-aral, mag-review, pero pagdating mismo sa araw ng pagsusulit, wala kang maisulat kasi wala nang laman ang iyong utak. Tatayo ka kaya at tatalon, "Yehey, wala akong naisagot sa exam kasi wala na akong naalaala. Wala nang laman ng aking utak." Hindi. Iiyak yon. Ngayon, mas delikado. Minsan, nagpapakamatay pa. Kasi wala nang laman ang utak. Usong-uso ang GCash. May gusto kang bilhin, dala-dala mo lang yun, kala mo may laman. Magbabayad ka na, wala na pala. Nainis ka kasi napahiya ka. Kasi walang laman. Ang tao may puso sa kasalukuyan, pero kadalasan o may mga pagkakataon, walang laman. Ikinatutuwa ba natin yon na ang puso natin walang laman? Hindi. Pero bakit? Binibigyan ng highlight sa isa sa pagdiriwang ang pinaglibingan na nawala na ng laman, nawala na ang Panginoong Hesukristo, na alam natin na hindi ikinatuwa sa una, lalong-lalo na ni Maria Magdalena dahil siya'y umiyak, natakot. Naisipan pa nga niya na baka akala ninakaw ang bangkay ng Panginoon. Di po ba masakit kapag walang laman? Pero narinig natin iyon sa mabuting balita at patuloy nating marinig sa susunod na mga araw ang katotohanan ito. Libingan ni Jesus na wala ng laman. Yun na nga lamang ang pinanghahawakan ng kanyang mga alagad tungkol sa Panginoon na wala pa. Ay di talagang matatakot sila. Magtatanong sila, kaya mabilis na tumakbo kasama ang dalawang alagad ng Panginoon. Pero alam niyo po, bakit nga ba nawala ng laman? Nawala ng laman hindi para magbigay ng kalungkutan, hindi para magbigay ng patuloy na pag-iyak, hindi para magkalob ng patuloy na kahungkagan ng buhay. Nawala ng laman upang sa pagkawala ng laman, sa paglaho ng Panginoon, sa kanyang pagkawala ay magpatuloy ang pagmemeron. Ang pagmemeron ng pagmamahal ng Diyos. Nawala siya sa libingan dahil hindi niya matitiis ang kanyang mga alagad na patuloy na umaasa at naniniwala sa Kanya. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit siya'y nawala sa libingan. Upang ipaalaala sa atin na hindi tayo matitiis ng Diyos. Kahit na nga tayo nagkakasala, kahit tumatalikod na tayo sa Kanya, mamahalin at mamahalin pa rin niya tayo. Hindi niya pa rin tayo pababayaan. Hindi niya pa rin tayo iiwanan. Dahil alam niya na siya lang ang pwede nating panghawakan sa ating paglalakbay sa mundong ito. Ang pag-ibig na nagbibigay ng kasiguraduhan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam ko po marami tayong pinagdadaanan sa buhay, but always remember the love of Jesus. He offered His life because
because He loves us very much. Hindi ang kasalanan ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang pagpatabadamaya ng Kanyang pag-ibig. Kaya mamaya po, sasariwain natin ang pangako ng binyag. Dahil sa pamagitan ng binyag, ipinagkalob sa atin ng Panginoon ang katatagan upang patuloy na mahalin at magmahal din tayo sa Kanya at sa ating kapwa. Bakit nga ba walang laman? Dahil sa pag-ibig. Pinawawalang laman ang kamatayan ng pag-ibig dahil ang pag-ibig ay buhay at nagbibigay buhay. Diba totoo po yun? Pag ikaw ay nagmamahal, lahat ibibigay mo. Kahit minsan, imposible na sa'yo, ibibigay mo pa rin dahil mahal mo siya. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit tayo na yung pinakamakasalanan, inialay niya pa rin ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng kanyang buhay. Bakit walang laman? Hindi para bigyan tayo ng walang hanggang kalungkutan, kapighatian at kahungkagan ng buhay. Nawalan ng laman upang sa pamagitan ng kanyang pagkawala na nagdulot ng kanyang muling pagkabuhay ay magkaloob pa rin sa atin ng patuloy na pananalig na sa pamamagitan ni Kristo na nagtagumpay sa kamatayan, kasamaan at kasalanan, tayo rin ay makikibahagi sa kanyang tagumpay. What we need, my dear sisters and brothers, is to continue to believe and have faith in God through our Lord Jesus Christ. Sa kabila ng marami nating pinagdaraanan sa buhay, manalig lang tayo, manampalataya lang tayo na may magagawa ang Diyos para sa atin, anumang uri ng karamdaman mayroon tayo, anuman ang mga pighati na pinagdadaanan natin, anuman ang mga hirap na ating dinaranas, bunga ng pagsunod natin sa Kanya, ang kawalang laman ang magbibigay sa atin ng tunay na pananalig. Kaya po sa pagtungo ni Pedro at ng minamahal na alagad, nang makita ng minamahal na alagad na wala ang bangkay ng kanyang Panginoon, siya'y naniwala. Iyan ang ikalawang ibinibigay sa atin, ipinapaalala ng kawalang laman. Ang tayo ay patuloy na manalig na ang Diyos ay mananatiling kasama natin. Bakit nga ba walang laman? Hindi para tayo bigyan ng walang hanggang kalungkutan, kapighatian, kahungkagan ng buhay. Walang laman upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay. Na kahit pakiramdam natin, lugmok na tayo, wala na tayong magagawa para sa ating sarili, parang pinabayaan na tayo, parang hindi na nakita ang mga kabutihang ginawa natin, ang mga pagkakataong inialay natin ang ating sarili sa pagkakawang gawa, sa paglilingkod, sa pagbibigay ng sarili, at nakikita natin na tayo ay patuloy pa rin nahihirapan, nabibigatan sa ating mga ginagawa. Tandaan po natin, hope doesn't disappoint. Dahil ang pag-asa ay bunga rin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Walang laman upang ibigay sa atin ang kaukulang pag-asa. Kaya ano po ang sinasabi ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Colosas at sa atin ngayon? Minamahal na mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. It gives us hope. Dahil sa pagkabuhay ni Kristo, sa kanyang pagkawala sa libingan, binibigyan tayo ng kaukulang pag-asa sa ating paglalakbay na ang lahat ng ating pagsusumikap ay hindi mawawalan ng saysay
ng kabuluhan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, happy si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Siya'y muling nabuhay. Kaya tayo'y may karapatang magalak at magsaya dahil ang kanyang muling pagkabuhay ang ating mapanghahawakan upang sa ating paglalakbay tayo rin ay pagkalooban ng panibagong buhay. Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Bakit walang laman ang libingan? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, sa pagkakaloob ng katatagan sa pananampalataya, at walang hanggang pag-asa na kahit ang kamatayan, kasalanan at kamatayan ay walang magagawa kung susunod tayo